Oh, talagang God is so good. Okay. Okay, magandang gabi po, mga minamahal po naming mga kapatid sa Panginoon, mga pastors, evangelists, mga manggagawa ng Lord. God bless you po sa inyong lahat sa gabing ito. Tayo po dadako na sa ating topic. Dito po tayo sa John chapter 14. Magsishare ako ng isang doctrine ng Panginoon tungkol po sa ating mga theophany bodies. Ito po ay tatalakayin natin dito po sa John chapter 14 para makita po natin itong mga mystery ng salita ng Diyos na dapat po nating maunawaan. Kasi marami po akong mga kaibigang pastor, na-share ko na rin po ito. Tulad ng dati, iba yung ating paniniwala no sa, alam niyo na yung sa Bible School, iba po ang teaching talaga. Lalo na sa mga ganitong revelation, ini-interpret nila minsan literal. Ang Bible po, hindi pwedeng i-interpret ito ng literal. Dahil ito po ay isang spiritual na aklat. Ang sabi ni Jesus, maliwanag po yung sinabi ng Lord. Sabi niya, John chapter 6, verse 63, sabi niya, ang mga salita ko, sabi niya, ay hindi basta salita ng tao. Dahil siya sinabi sa English, sabi niya sa King James, it is the Spirit that quickeneth. Ang Holy Spirit pa lang, Spirito ang nagbibigay ng buhay. Ito yung bumubuhay. Holy Spirit, no? Sabi niya, it is the Spirit that quickeneth. The words that I speak unto you, sabi ni Jesus, they are Spirit and they are life. Ay ang mga salita pala ng Panginoong Jesucristo na sinalita, hindi ito salita ng tao. Sabi niya, ang mga salita ko ay hindi salita ng tao, kundi ito'y pawang espiritu at buhay. Tulad ng sinabi sa John 14, sabi niya, hindi ako nagsasalita ng sarili kong salita. Ang mga salitang sinasalita ko ay galing sa Ama, sabi ng Panginoon. Hindi siya nagsalita ng sarili niyang salita. Bilang Son of Man, bilang nagkatawang tao, na bilang tao, hindi siya nagsalita ng sarili niyang salita. Sabi niya, ang mga sinasalita ko hindi akin, kundi galing sa Kanya na nagsugo sa akin. Kaya nga ang salita ng Diyos, hindi pwedeng literal. Hindi po ito may interpret sa literal na interpretation. Katulad ng sinabi ni Jesus, sabi niya, ako'y naparito para ang bulag ay makakita. Sabi niya. At ang mga bulag, at ang mga nakakakita, sabi niya, yung hindi bulag, ay aking bubulagin. Sabi niya, may sinabi siyang ganyan. Mga kapatid, pag in-interpret mo yan ng literal, isipin mo, dumating si Jesus para dukutin ang mata ng mga nakakakita o tusukin para mabulag ng literal, pero hindi po ganon. Hindi ito literal na pagkabulag. Ibig sabihin ng Lord, tatakpan niya lang yung pangunawa nila para hindi nila maunawaan ang liwanag ng salita ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon doon. Spiritual po ang salita ng Diyos. Maraming nababasa natin sa Bible na talagang nagpapatuloy ng mga salita ng Diyos ay pawang spiritual. Ngayon, dito tayo sa John 14 para makita natin itong salita ni Jesus dito. Hindi ito literal na mga mansion. Kasi nung araw, akala natin ang mga bahay natin sa langit, sabi ni Jesus, paghahanda ko kayo ng mga mansion sa langit. Yan, no? Dito maraming nagkamali, mga kapatid. Isa na ako, akala ko talaga yung mga bahay natin doon, naku, may tayong mansion. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang mansion. Imagine po kung ilang Kristiyano meron po na maliligtas. Ang mga maliligtas, ayon sa Revelation 7, hindi mabilang ng sino mang tao. Sabi ng elder, sabi niya kay Apostle John, nakikita mo ba yung maraming taong yan na naligtas?
Binigyan sila ng mga puting damit. Meron silang robe of righteousness. Simbolo na sila iligtas. Meron silang mga palma sa kanilang mga kamay. At sila po ay naligtas. Saan nagmula ang mga, sino ang mga ito? Sabi ng elder. Sabi ng Richard, hindi ko po alam. Kayo po ang nakakaalam. Anong sagot ng elder? Sila ang mga naligtas sa panahon ng tribulation period. At ang tribulation, alam natin, panahon ng hentil. Panahon ng mga, itong last days, no? Itong hindi nung unang panahon, last days ang tribulation period. Kaya sabi nila, sabi ng elder, sila'y hindi mabilang ng sino mang tao sa dami. Hindi mabilang. Ibig sabihin, millions sila. Maaring 50 million, maaring 100 million. Hindi natin alam, no? Pero ang sabi rito, hindi mabilang ng sino mang tao para silang buhangin sa dagat. O imagine mo, sabihin mo na lang 50 million. Yung 50 million na yan, kung bibigyan ng Diyos ng, thank you po, ng literal na mansion, no? Bibigyan ka ng isang mansion, alam yung bahay, yung mansion napakalaki, no? Ang mansion talagang malalaki yan, hindi lang 3 pinto yan o 3 kwarto yan. May git 10, may 20 kwarto, 30, 50 kwarto. Pag sinabing mansion, malaking bahay. Ganito ang sinabi ni Jesus. Let not your heart be troubled, sabi niya, 14. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Sabi niya, no? Maliwanag ang sinabi ni Jesus. Sabi niya, sa bahay ng aking ama ay maraming mansyon. Binanggit niya yung bahay ng aking ama. Bahay ng Diyos, bahay ng ama. Pag ito po in-interpret mo ng literal, iisipin mo na ang Panginoong Diyos, meron siyang bahay na parang katulad yung mga bahay natin, may bungalow, merong iba-ibang style, no? Pero mga kapatid, hindi po literal na bahay yon. Pag sinabing, sa bahay ng aking ama, hindi po bahay na literal yan. Dahil ang Diyos Espiritu. Ang tinutukoy niyang bahay, sabi niya, sa bahay ng aking ama, maraming mansyon. Isipin mo, bahay, maraming mansyon. Kung gagawin natin literal yan, ano bang mas malaki? Bahay o mansyon? Di ba mas malaki ang mansyon? Ang bahay, yung mga pangkaraniwang bahay ngayon, minsan meron lang 3 kwarto, 4 na kwarto, 5, hanggang gano'n lang po, maliit lang. Pero ang mansyon, maraming kwarto. Ibig sabihin, mas malaki. Kaya pag ginawa mo itong literal, hindi kakasya yung mansion sa bahay. Sabi ng Lord, sa bahay ng aking ama, maraming mansion. Kaya nga mga kapatid, hindi literal ito. Ito po ang dapat nating makita. Nung araw kasi hindi ganito ang aking pananaw. Nang hindi pa i-reveal ng Lord sa akin ito, ang paniniwala ko, talagang literal na mansion. Sabi ko, sana, minsan sinasabi natin, sana ibigay sa atin ng Lord kahit yung isang pinto lang ng ating bahay sa langit. Siyempre, siguro, lantay na ginto yun. Magagamit na natin yun sa ministry. Yung sinasabi natin, kasi ang paniniwala nga natin, literal na bahay o mansyon. Pero hindi po. Kaya nga, hindi pwedeng ipasok ang maraming mansyon sa isang bahay. Kaya hindi literal yan. Ibig sabihin ng Lord, sa bahay ng aking ama, ibig sabihin ng bahay ng Diyos ay ang kingdom of God. The kingdom of God. Ang kaharian ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng Panginoong Yesus. Sa kaharian ng aking ama, maraming mansyon. Yun ang Yun po ang ibig sabihin ng Lord, no? At itong mga mansyon na ito, hindi rin po ito literal. Kaya tuloy ko po yung basa, no?
And I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Ang ganda nitong sinabi ng Panginoon. Pag naihanda ko na yung mga mansion nyo, ako'y muling babalik. Ako'y pupunta doon upang ipaghanda kayo ng inyong mga mansion. Anong ginawa ng Lord? Siya umakyat sa langit. Maraming nagsasabi na ginawa tayo ng bahay. Maaring sinabi ng iba, ang Diyos naghimala ang Panginoong Jesucristo. Sinalita niyang maraming mansion doon na magkaroon ng mansion sa pamamagitan ng power ng kanyang salita. At natayo ang maraming mansion, hindi po pwede yun. Sisikip po ang langit. Imagine niyo yung naligtas, hindi mabilang ng sino mang tao, parang buhangin sa dagat. Kung lahat yun, may kanya-kanyang mansion, saan pa maglulugar ang trono ng Diyos? Mga kapatid, magsisiksikan nyo sa langit. Alam naman natin ang sukat ng langit, nasa Revelation 21. Hindi ganun kalaki, no? Kaya sisikip ang langit. Hindi po pwede yun. Sapagat sa langit, wala kang makikitang bundok. May sinabi ang Bible na pinakita niya ang Mount Zion, ang New Jerusalem, ang bright city of God. Hindi po literal yan. Na syudad yan po ay ang tinutukoy ng Lord and the church. Yun po ang tinutukoy ng Lord dito. Kaya yung mga mansion na yun, matatalakay natin ngayon yan para makita natin sa Korinto, makikita nyo sa 1 Peter, hindi sila literal na bahay, mga kapatid. Okay? Okay, tuloy po natin ito. Dito tayo sa tutuloy ko po, no? Mansion, no? Mansions in heaven. Pakibasa natin itong aklat po ng Korinto para makita nyo ito. Kahit sinong pastor, mga kapatid, pupurihin mo ang Diyos pag nalaman mo ito, mga kapatid. Sapagkat ang mga aral na iaaral natin sa mga tupa, talagang magiging blessing sa mga kapatid. Magpapalago sa kanilang kaalaman at kanilang spiritual body, lalago sila at malalaman itong mystery, mga hiwaga ng Panginoon, no, sa kanyang salita. Pakinggan natin si Apostol Pablo. Dito po sa 2 Corinthians chapter 5, beginning verse 1. Sabi ni Paul, "For we know that if our earthly house," ano yung binanggit niya? Earthly house. Hindi ito literal. Pag sinabing earthly house, hindi yung mga bahay na tinitirhan natin. Sabi ni Paul, "For we know that if our earthly house of this tabernacle," itong laman, tabernacle ng ating spirito, ng ating kaluluwa. Anong sabi niya? Kapag daw ang earthly house mo of this tabernacle, ano sabi niya? Sa verse 1 na, no? 1 muna, no? Of this tabernacle, no. Earthly house of this tabernacle were dissolved. We have a building of God. Tignan niyo po, we have a building of God, a house not made with hands, eternal in the heavens. Mga kapatid, tignan niyo po ito sinabi ng salita ng Diyos. Sabi niya, kung ang katawan mo raw na lupa o yung ating earthly house, ano ba yung earthly house natin? Itong laman of this tabernacle. Hindi literal na bahay. Kapag sinabi ng Lord na earthly, ng Bible sinabi earthly house, itong ating tinitirhan ng ating spirito. Kasi ang laman natin, parang tabernacle lang ito ng spirito para makita ang ating itsura, makita ang ating kaluluwa, ang ating spirito. Kasi pag namatay ang tao at lumabas ang kanyang spirito, hindi mo na makikita yon. Kailangan niyang magkaroon ng bahay o katawang lupa o yung tinatawag na terrestrial body para makita ang kanyang image. Pero sabi ni Paul, kung malusaw ang inyong earthly house, ang inyong tabernacle, itong laman,
Kung yan man ay mamatay o malusaw, madissolve, sabi niya, tinutukoy niya ito, hindi tayo dapat malungkot. Sapagkat, sabi niya, meron pa kayong bahay sa langit. Meron pa kayong building sa Diyos. Na ang gumawa, hindi kamay ng tao, kundi ang gumawa ay ang Diyos mismo, eternal in the heavens. Sabi pa ng 1 Peter, that fadeth not away. Hindi raw kumukupas. Yung bahay natin doon, hindi raw kumukupas yun. Hindi tumatanda. Hindi nang hihina. Forever young. Mga kapatid, napakagandang malaman ito. Okay, tuloy ko po. Sabi niya, kung ito nga, ang katawan mo bang lupa o earthly house mo ay ma-dissolve o malusaw, huwag kang malungkot sapagkat meron ka pang building sa Diyos sa langit. A house not made with hands. Ang ginawa, bahay, meron ka pang bahay na hindi ginawa ng kamay ng tao. Sinong gumawa? Siyempre ang Diyos. Eternal in the heavens. At ito raw ay eternal. Hindi raw ito namamatay. May buhay na walang hanggan. Hindi siya naaagnas. Hindi na malulusaw kailanman. Dahil hindi mamamatay. For in this, dahil dito, we groan, earnestly desiring to be clothed upon, pakinggan niyo mabuti, dahil dito, tayo ay nagnanasa ng matinding pagnanasa na maisuot na natin ang ating bahay sa langit. Tingnan niyo po ito. For in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon, with our house, which is from heaven. Ang linaw mga kapatid, nagde-desire daw tayo, yung ating spirito nagde-desire ng matinding pagnanasa na kung maaari, maisuot na natin ang ating mga bahay sa langit. Mga kapatid, hindi literal na bahay, kundi ang ating mga theophany bodies. Meron bang bahay na isusuot? Hindi pwedeng isuot ang literal na bahay. Kaya nga yung sinabi ni Jesus Christ, sabi ng ating Panginoon, pupunta ako roon upang ipaghanda kayo ng inyong mga mansion. Bahay. Ang mansion ay bahay. Bakit mansion? Siyempre, kakaibang bahay yan. Ang mga bahay na yan, ibang talagang glorious yan. Mga kapatid, ibig sabihin, mamahalin. Mga kapatid, hindi basta-basta. Sapagkat yan ay mga theophany bodies. Pag sinabing theophany bodies, katawang Diyos, katawang panlangit, mga kapatid. Doon lamang magniningning ang mga Kristiyano pag sinuot mo yung katawan mo ron sa langit. Itutuloy po natin ito para lubos nating maunawaan, no? Kaya nga maliwanag po ito. Kaya itong bahay na ito, isusuot pala natin. Mga kapatid, sabi ng Corinto 3, ang ating transformation ay from glory to glory. Pakibasa, 3 ng 2 Corinthians 18. But we all with open face, beholding the glory of the Lord, as in a glass. Sabi rito, nakikita na raw natin ngayon yung kalwalatian ng Panginoon, parang salamin. Nakikita mo na, transparent na, hindi na mystery. Po, alam natin ang Panginoon Jesucristo na glorified na ron, no? Siya po ay nabuhay na maguli at umakyat sa langit, kaya alam natin na hindi na siya mahinang tao. Siya na ang Almighty, sabi ng Revelation chapter 1 verse 8. Ngayon, tuloy po natin to. And we are changed unto the same image. We are changed into the same image as Christ. From glory to glory, even as by the Spirit of the Lord.
tayo naman daw pong mga anak ng Diyos, ganun din tayo, magkakaroon din tayo ng transformation, magkakaroon tayo ng, yung transformation natin parang from glory to glory, to glory. Sabi nga ni Paul, meron kayong terrestrial body, meron kayong celestial body. Ang inyong terrestrial body, ang inyong earthly body ay maganda. Pero sasabihin ko sa inyo ang totoo, sabi niya, mas maganda ang inyong celestial body. Yung spirito nyo, na spiritual body nyo, tinatawag na spiritual body, mas maganda siya. Kaya nga si Kristo, nang mabuhay sa mga patay, hindi na siya nakilala nila Mary. Sabi niya, Ginoo, kung tinago mo ang bangkay ng aming Panginoon, pakisoli po niyo, kukunin ko. Hindi niya nakilala si Jesus dahil maganda na siya. Kaya nga sabi ng Bible, kung maganda ang ating katawang lupa, mas maganda ang inyong spiritual body. Pero sasabihin kong totoo, mas higit na maganda sa inyong spiritual body ang inyong theophany body sa langit. Meron kayong theophany body. Naalala niyo si Job? Si Job po sa Job chapter 38, nang makipag-reasoning si Job sa Panginoong Diyos, para bang sa tingin ni Job meron siyang katwiran. Kasi po, sinubukan nga siya, namatayan siya ng anak, tapos ninakaw ang kayamanan niya ng mga tulisan. Ang daming trahedyang nangyari sa kanya. Tapos siya po'y binigyan pa ng kaaway ng sakit. Pero gayon pa man sabi ni Job, the Lord gave and the Lord has taken away. Praise be the name of the Lord. Sabi niya, pinuri pa rin niya ang Lord. Kaya nga si Job, makikita natin doon, hindi siya nagkasala sa salita. Hindi siya nagrebelde. Pero medyo nagreklamo siya. Ano siya sa Lord nangatwiran siya sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Diyos sa kanya, sino ka? Sabi niya, para makipangatwiran, no? Sabi niya, nasaan ka ba, Job? Sabi ng Lord, where art thou, Job? When I laid the foundation of the earth. Sabi niya, if thou hast understanding, sabihin mo sa akin, nasaan ka nang lalangin ko ang mundong ito? Sabi niya, nasaan ka? Sabi niya, when I created the angels and the sons of God that shouted for joy. Ang linaw, where art thou, Job? Sabi ng Panginoon, nasaan ka nang likhain ko yung mga angels, pati na yung mga sons of God na nagre-rejoice, sumisigaw ng papuri, nagre-rejoice sa Panginoon, sa heaven. Alam niyo ba kung sino yung mga sons of God na yun? Mga kapatid, ito po ang mga anak ng Diyos. Ito po ang mga theophany bodies ninyo. Tayo pong lahat ay nagmula sa Espiritu ng Diyos. Maniwala kayo, kaya nga po meron tinatawag na predestination. Noon pa man, wala pang mundong ito, mga kapatid, bahagi na tayo ng Diyos. Bahagi na tayo ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga tinawag ng Lord yung mga sons of God na binigat ko. Sabi niya, binigat, ibig sabihin, pinanganak. O sa talinhagaya, no? Ibig sabihin, nilikha ng Panginoon. Kumuha ang Diyos ng parte ng kanyang Espiritu at ginawa niya itong mga anak niya na nasa langit. At yun po, tayo yan, mga kapatid. Yung mga theophany bodies natin doon, una niyang nilikha, una niyang pinanganak. Ayon sa Biblia, babasahin natin mamaya sa 1 Peter, mga kapatid. Kaya nga merong begotten again, sabi niya sa 1 Peter. Sinalita ng Lord yan. At tayo po ay, tayo ang congregation ng Lord sa langit. Kaya nga si Satan, sa Isaiah chapter 14, mga kapatid, nagnasa siya. Dahil siya po ay nandun sa New Jerusalem, nandun siya sa congregation ng Diyos, at ginawa siya ng Diyos na parang palamuti sa altar, dahil napakagandang anghel ni Satan, dati ay Lucifer. Sabi ng Biblia, yung kanyang pakpak ay napakalalaki, yung kanyang kasuotan ay iba-ibang ayos, may ginto, may diamond, may iba-ibang mamahaling bato. Ginawa siya ng Lord na napakaganda, pinakamagandang anghel.
para gawin siyang palamuti doon sa altar ng New Jerusalem. Kaya nakikita ni Satan ang congregation. Nakikita ni Satan ang congregation ng Lord. Kaya nga sabi ni Satan sa kanyang sarili, wala pa po ang daigdig, wala pa tayo sa mundo. Wala pang tao noon sa mundo. Unang nilikha ng Lord yung mga theophany bodies ng mga Kristiyano. Sabi ni Satan, sabi niya, I will exalt my throne above the stars of God in heaven. Sabi niya, I will exalt my throne. Itataas ko ang aking trono sa lahat ng mga stars ng Diyos. Sinong stars? Mga angels of God. Sabi niya, I will be the most high God. Sabi niya, I will also sit. Ito ang sinabi sa pangatlo. I will also sit. Uupo din ako upon the congregation. Upon the congregation. Upon the mount of the congregation on the sides of the north. Sabi niya. Napakalino nito mga kapatid. Uupo ako sa harapan ng congregation ng Diyos. Meron ng congregation ng Lord doon, ang New Jerusalem, ang city of God. Sabi niya, at innumerable company of angels. Innumerable, hindi mabilang na pulutong ng mga angels, mga theophany bodies. Sabi niya, uupo ako sa congregation. I will be the most, like the most high, sabi niya. Pero sabi ng Lord, ikaw ay ibabagsak ko sa impyerno. Sabi ng Lord kay Satan, ikaw ay ibabagsak ko doon sa bottomless pit, sa impyerno. Kaya nga mga kapatid, nakita ni Satan ang ganda ng congregation ng Lord. Wala pa ang mundo, meron ng congregation ng Lord sa langit. At ito'y binubuo ng mga theophany bodies ng mga Kristiyano. Pag sinabing theophany, theo means God. Ibig sabihin, may mga katawan tayo doon na maka-Diyos. Diyos na katawan. At galing sa Espiritu ng Diyos. Kaya nga sinabi ng Panginoong Diyos, you are gods. Because you are the children of the Most High God. Psalm 82 verse 6. Kahit sa John chapter 10, sinabi rin ni Jesus Christ yan. Sabi niya sa Israel, you are gods. Sabi niya. Bakit? Sapagkat tayo mga anak ng Diyos. Galing tayo sa Diyos. At nang tayo po'y nilikha niya roon bilang mga theophany bodies, mga kapatid, sinalita niya tayo sa mundo. At tayo rin po ay naging mga tao sa mundo. Katulad ni Kristo, siya ang tinatawag na the express thought of God. Logos din siya ng Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang salitang Word dyan, hindi original yan. Sa original Bible na Greek, ang Word ay Logos. In the beginning was the Logos of God, and the Logos of God was with God, and the Logos of God was God. Anong ibig sabihin ng Logos? Ang equivalent meaning sa English ay the express thought of God, kaisipan ng Diyos. Sa madaling salita, the wisdom of God. Si Kristo ang wisdom of God. 1 Corinthians 1:24. Sabi ni si Pablo, si Kristo ang karunungan ng Diyos. Ang linaw po nun. Kaya nga nagtutugma lahat ng salita ng Lord sa Old Testament, New Testament. Sabi ng John 1:18, sabi niya wala pang nakakita sa Diyos kundi si Kristo lang, ang anak lang ng Diyos, na nasa sinapupunan ng Diyos. Who is in the bosom of the Father. Ano yung bosom? Nasa puso ng Ama. The inner heart. Ang Panginoong Jesucristo ay sangkap ng Diyos na Espiritu at siya ang wisdom of God. Kaya nga nagsalita siya sa aklat po ng Proverbs 8. Sabi ni Jesus Christ, ako ang karunungan. Nang likhay ng Ama lahat ng bagay, kasama niya na ako. Nagre-rejoice sa harapan niya. Napakalinaw po. Siya ang wisdom of God. Sangkap siya ng Diyos. Ganon din tayo. Nagmula rin tayo sa Espiritu ng Diyos. At nang tayo salitain ng Diyos tulad ni Kristo, in-express ng Lord yung katawan ni Kristo sa lupa. Nagkatawang tao ang verbo. Ganon din tayo. Mga logos din tayo ng Lord. Na sinalita sa mundo, na ipinanganak sa mundo, na may mga
seed of God. 1 John 3:9. Pagsilang mo pa lang, meron na kayong seed of God. At yung seed na yan ang kinwiken ng Lord. Yan ang ginising ng Lord. Nang marinig natin ang gospel, ang liwanag ng salita ng Diyos, tumama sa binhi na nasa puso natin, na nasa formang seed pa lang, nang tumama ang liwanag ng salita ng Diyos, nagising ang seed, na-quickened. Kaya tumubo ang faith. Nagkaroon tayo ng pananampalataya. Ipinanganak si baby Jesus sa puso natin. Kaya tawag ng Bible, mga baby Christian. May Christ na, pero mga baby pa. Kaya unti-unti, kumakain tayo ng salita ng Diyos. Ito ang gatas ng mga baby, baby Christian, para lumaguraw tayo. Kaya yung baby Christ na yan, unti-unti lumalago yan sa buhay natin. Maraming Kristiyano, maaring teenager na. Yung iba, maaring 12 years old na. Yung iba, 8 years old na. Habang nakikinig ka ng salita ng Lord, habang tumadami ang kaalaman mo, lumalaki ang Kristo sa iyo. Ganun po ang mystery. Mga kapatid, napaka-mystery nito, pero maunawaan natin sa pamamagitan ng Holy Spirit. Pakibasa po itong 1 Peter chapter 1 verse 3. Unang Pedro, itong sinabi ng lingkod ng Lord sa 1 Peter chapter 1 verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy, has begotten us again. Has begotten us again. Ano ibig sabihin ng begotten? Ipinanganak. Pero dito, has begotten us again sa pangalawang pagkakataon. Kasi yung unang begotten, na bigat tayo ng Lord doon sa langit bilang mga theophany bodies na bumubuo sa congregation ng Lord sa langit. At ito ang pinagnasaan ni Satan na maghari siya. Siyang maging head. Siyang maging pinaka-Diyos ng congregation ng Lord dahil napakagandang congregation. Kaya si Satan nagnasa. Kaya nagrebelde sa Diyos. Ngayon, nang likhain tayo ng Lord doon, nilikha rin niya ang ating mga katawang lupa. Sinalita ng Lord. Tulad ni Kristo, logos siya ng Lord. Ganon din tayo. Ngayon, mga kapatid, kaya nga sabi rito, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, sapagkat sabi niya, ano sabi rito? He has begotten us again. Ito ang pangalawa na tayo po ay nilikha ng Lord sa mundong ito bilang mga tao. Hindi na po hindi theophany, kundi mga tao. Katulad ng wangis po ni Kristo. Kaya mga kapatid, ito ang dahilan kung bakit tinubos tayo ni Kristo. Kasi dahil galing tayo sa Diyos, Espiritu tayo ng Diyos na sinalita niya sa mundo, pero sinangla tayo ni Adan kay Satan. Nang magkasala si Adan, naisangla ang tao kay Satan. Kaya bumagsak ang tao. Nawala ang sonship. Anong ginawa ng Diyos? Meron lagi siyang tinatawag na plan of redemption. Anong ginawa ng Lord? Isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak at napapo sa krus ng Kalbaryo para tubusin ang ating mga kasalanan. Diba mga kapatid? Kaya nga, bakit niya tayo tinubos? Sapagkat pag-aari niya tayo. Galing tayo sa Kanya sa pasimula pa. Sapagkat ang ibig sabihin ng to redeem, ang ibig sabihin ng tubusin, to redeem means to buy back. Buy back that which is yours. Originally yours. Tutubusin mo yung pag-aari mo dahil naisangla lang. Parang alas yan eh. Sinangla mo sa pawn shop, kahit sa'yo yon, kailangan tubusin mo para may balik mo sa'yo. Kailangan may bayad. Ganon din si Kristo. Ganon din po ang Diyos. Sapagkat galing tayo sa Kanya, tayo mga logos niya, mga espiritu niya tayo na sinalita, na naging mga tao, kailangan niya tayong ibalik sa Kanya. At para maibalik niya tayo, kailangan niya tayong tubusin. Dahil sinangla tayo ni Adan kay Satan, at ang binayad ni Kristo ay ang sarili niyang dugo.
Tinubos niya tayo ng kanyang sariling dugo. Kaya nga mga kapatid, yun ang dakilang biyaya ng Lord sa atin. Nagpakamatay siya sa krus para sa ating kaligtasan. Para maibalik niya tayo sa dati nating kalagayan. Yan tinatawag na restoration. Nirestore ng Lord ang dati nating posisyon bilang mga sons and daughters of God. Mga kapatid, bilang mga predestinated seed of God. Kaya yun ang isang mystery na napakalaking mystery nito. Kaya sabi rin sa 1 Peter, He has begotten us again. Kaya pangalawang beses tayong parang nilikha, parang ipinanganak niya tayo sa langit at sa lupa. Unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible. Meron daw tayong mana, mamanahin sa Diyos sa langit na hindi nasisira, incorruptible, hindi na aagnas, hindi na mamatay. Siya po'y may eternal life, hindi na mamatay, hindi tumatanda, hindi nang hihina. At yun ang ating mga katawang sa langit na yung ating mga theophany bodies. Sabi niyo, binigyan niya tayo ng mana, incorruptible na inheritance, and undefiled. Hindi raw ito narumihan. Hindi ito nabahira ng kasalanan. Bakit? Nasa langit eh. Nasa langit mga kapatid. Wala na si Satan doon. Hindi nabahira ng kasalanan. Ano pa? And that fadeth, sabi nito, and that fadeth not away. Hindi rin nagfe-fade, hindi kumukupas. Mga kapatid, laging malakas, laging talagang kumbaga para bang laging bata, no? Forever young. Reserve in heaven for you. Nakareserba yan sa langit para sa inyo. Yung mga theophany bodies natin, hindi po ito naagnas daw, hindi nabubulok, incorruptible, at hindi kumukupas, laging malakas, laging bata, hindi na tumatanda. Kaya napakalinaw, sinabi ni Peter, sinabi ni Paul, napakalinaw po mga kapatid, sinabi rin ng Panginoong Jesucristo. Pupunta ako roon upang ipaghanda kayo ng mga mansion. Ito ang tanong, paano niya hinanda yung ating mga theophany bodies? Alam niyo mga kapatid, para matanggap natin yung ating mana na mga theophany bodies, tinubos tayo ni Kristo. Diba mga kapatid? Ang sabi ng Biblia, binayaran tayo ng kanyang dugo. Kaya nga, nang siya'y mamatay sa cross, punong-puno ng dugo yung kanyang katawan, no? Yung kanyang mukha, sa mga tinik ng korona, sa panghampas, yung kanyang damit, parang binabad daw sa dugo. Kaya nga nung magsalita ang 24 elders doon sa Revelation chapter 5, sabi ng mga elders, sinong pwedeng kumuha at karapat dapat na kumuha sa aklat ng Ama sa Book of Redemption? Walang karapat dapat. Yung mga angels na milyon-milyon nakayuko, walang karapat dapat sa kanila na kunin ang aklat sa kamay ng Ama. Dahil hindi naman sila Savior. Yung 24 elders, isang araw tatalakay natin, sino ba ang mga 24 elders na yan? Mga kapatid, i-reveal ng Lord sa atin kung sino-sino sila. Kilala nyo sila. Nakayuko rin ang ulo, hindi rin karapat dapat na kumuha sa kamay ng Ama. Lahat sila nakaluhod sa harapan ng Ama. Yung apat na nilalang sa trono ng Lord, hindi rin karapat dapat. Kaya nakita ni John, Apostle John, walang karapat dapat, umiyak siya. Tumangis siya ng matinding pagtangis. Kung hindi marireveal ang pangalan namin sa aklat, hindi mahahayag ang aming pangalan sa Book of Life o sa Book of Redemption,